dumating ang ating kapatid na si Kuya Jay. Ay! Alright, 5 na tayo. Amen. Hallelujah. So, yung pinaka-topic natin, Kuya Jay, para makarelate ka, is yung title is Ang Aking Pangarap. Yan yung pinaka-title. Oo. Pero yung pinaka-main verse na pag-aaralan natin, dito ko kinuha sa Mark 8:36 to 37. Mark 8:36. Oo. Hintayin ka muna namin na basahin mo para meron kang idea. Sige, Kuya Jay, basahin mo para Sapagkat madinig. ano ba ang mapapala ng isang tao, makakamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. 37. 7. Ano ba ang may babayad ng isang tao para makabawi? Mabawi. Para... Mabawi niya. Ay, nawala eh. Oo. Para mabawi Nahuli niya ako. ang kanyang buhay. Mabawi niya ang kanyang buhay. Yes, amen. So, Kuya Jay, kung ikaw tatanungin ko, ano ba yung talagang gusto mo pang pangarap? Sa iyo o sa pamilya mo, ano yung gusto mo pang pinapangarap para sa inyo? Sige, Kuya Jay. Akin yung pangarap ko na lang, yung makayari mga anak ko. Amen. Hindi sila magugutom pagdating. Yes, amen. So, di ba yung pangarap talaga natin, for our family talaga eh. Hindi na yung dating makasarili, no? Kasi nung araw po, mga kapatid, ako nga, nung wala pa akong tamang relasyon sa Diyos, basta ang hinahangad ko lang noon, pag nakatapos ako ng pag-aaral, makapagtrabaho ako, pagkatapos kumita ng malaki, makapag-abroad, magkaroon ng bahay, ng sasakyan, at kung ano-ano pang mga alahas kung meron, o di kaya magka-business. So, iyan yung hinahangad ng maraming tao ngayon na hiwalay kay Lord. Amen? Yung walang pananampalataya sa Diyos. Wala silang ginawa, kundi yaman pa more, work pa more, hindi na sila nagkaroon ng time para sa Panginoon. Kaya doon niya sa sinabi dito sa Marcos, sapagkat ano ba yung mapapala ng isang tao? Makamtan man niya daw, yung buong daigdig, ibig sabihin yung yaman ng daigdig, no? Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Di ba? Dito, maigsi lang. Ang buhay po, sa kabilang buhay, napakatagal, eternal nga yan eh. Di ba? Eternal yan, kaya Yun yung pamatagal. yun ang talaga pangmatagal, pang walang hanggan na yon. Kaya habang nandito tayo, dahil alam natin ang kalooban ng Diyos sa atin, pagigihan natin. Para pag nawala tayo sa mundo, maabutan man natin yung rapture, o di kaya hindi natin maabutan, di ba? Nakasisiguro tayo sa buhay na walang hanggan. Life is short. Yes, life is short eh. Sabi niya, YOLO. Ano yung YOLO? You only live once. Di ba? Sulitin natin ang buhay natin na meron tayong ginagawa para sa kapurihan ng Diyos. Hindi lang yung ikaw ay nabubuhay para lang sa mga material na bagay na gusto mong maangkin. Di ba? Kaya, itong verse na ito, mga kapatid, ay mababasa din natin sa Matthew 16:26. Kuya Jay, kung may Bible ka dyan, ikaw naman ang manap. Mateo 16:26. Pag nabasa mo, thumbs up ka lang, Kuya Jay. Basa. Matthew 16 verse 26. Sapagkat ang pakikinabangin ng tao, kumakamtam niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Kita nyo? Parang pareho din, di Parehas ba? sila. Parehas yan. Kaya meron tayong mababasa sa aklat ng Mateo, mababasa din natin sa Marcos, sa Lucas, no? Kasi nga iyan yung 4 na unang libro na kung saan ay nagkakaroon ng kapagkakapare-pareho. Ang tawag nga dyan sa 4 books is 4 mirror gospel, no? Tandaan niyo po 'yon. Mateo, Marcos, Lucas, and John, no? So dito natin mababasa yung mga sinulat ng mga apostol na ito, si Marcos. Pag sinabing aklat ni Marcos, siya sumulat. Aklat ni Mateo, siya din ang sumulat. Aklat ni Juan, siya din. Si Lucas, siya din. No? Kung ano yung pangalan ng libro, sila yung sumulat dito sa New Testament. So, iyan yung successful na sinasabi ng mundo eh. Yung bang magkaroon ako ng kayamanan, yumaman, umunlad ako, akala nila iyan ang successful eh. Akala nila iyan ang tunay na tagumpay, no? So sabi, ang pangarap ng bawat sa atin nung wala pa tayo kay Jesus, nung wala pa tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pangarap natin ay isa lang, yumaman. Yes.
Wala ka namang pangarap na maghirap, di ba? Pero, yun yung nasa puso na, nasa isip natin eh. Pero sa biyaya ng Diyos, nung magkaroon na tayo ng tamang relasyon sa Panginoon, ang pangarap natin makapunta sa langit. Di ba? Ang goal na natin ngayon, pagharap natin kay Lord, yung sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Yan ang goal ng mga Kristiyano ngayon. No? Ang goal ng mga unbelievers ay yumaman, magkaroon ng maraming material. Kasi ito lang ang alam nilang buhay. Yung sa mundong ginagalawan nila. Pero tayo, dahil kung may kilala tayo kay Lord, ang alam nating tunay na successful, yung haharap tayo sa Panginoon at maririnig natin sa Panginoon na, halika anak, well done, my good and faithful servant. Yon, amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Praise God. Noong araw, Kuya Jay, Kuya Roland, Kuya Jerry, Kuya Danny, Kuya Rudy, pangarap ko mag-abroad. Natupad naman. Pangarap ko ding yumaman, yun ang di natupad. Yung yumaman, di ba? Kasi nga, wala nag-abroad ako. Puro pleasure lang din eh. Puro ano lang din eh, puro bisyo, pasarap, ay inuman pagkatapos ng trabaho. Wala kaming ano doon eh, wala kaming mga fellowshipping kasi matagal na yun, 1995 eh, 1997. Pero, ang nakikita kong mga kasamahan ko noon, enjoy na enjoy sila kasi nga, kumikita sila ng malaki. Ay ako noon, maliit lang ang kita ko noon eh. Pagkatapos meron silang mga, may mga partner sila doon, nung araw. Nung meron akong kaibigan na sabi, para dito sa Middle East maganda, no? Sa Dubai, sa Saudi, sa Qatar. Hindi man nung araw Qatar eh. Oo, sabi ko, sa Brunei pa lang puro ng kalokohan ang ginagawa ko pag napunta pa ako ng Qatar. Ano mangyayari? Katarantaduhan. Katarantaduhan yung magagawin natin, di ba? Oo. Pero ngayon masasabi natin, hindi man tayo mayaman sa material na bagay, pero mayaman tayo sa salita ng Diyos. Amen. Alright, praise the Lord. So, yun yung maganda sa atin. Nagkaroon tayo ng tamang relasyon na ang pangarap natin ngayon, hindi na puro material. Kasama yun, siyempre kailangan natin ng material. Pero kailangan din natin, mayroon tayong panahon sa mga pag-aaral at sa gawain para sa Diyos. Kaya dito nga, naisa-isay natin yung sinabi rito sa Marcos 8:36-37. Sabi doon sa number 1, ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. No? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, oo nga, yumaman ka, nakamtan mo ang lahat ng luho, mga kapritsyo sa buhay, marami kang pera, wala kang iniintindi sa kabuhayan mo, sitting pretty ka na lang. Ang tanong, paano yung kaluluwa mo? Di ba? Yun ang matinding katanungan eh. Oo. Hindi nila alam yun. Oo. Paano pag ikaw ay namatay? Paano na yung kaluluwa mo? Di ba? So paano mo daw masasalba? Hindi mo naman pwedeng bayaran yung kaluluwa mo na, doon ako sa langit. Hindi po pwede yun. Oo. Lalagay. Yes. Pangalawa, yun nga, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ano nga ang mangyayari? Excuse me. Kung binawi na ng Diyos ang buhay mo, paano na ang pupuntahan ng iyong kaluluwa? Dalawang lugar lang yan, alam naman natin. Di ba? Langit at impyerno lang. So ang tanong nga, naiisip ba kaya ng mga tao ito ngayon, sa mga panahon ngayon? Hindi na eh. Kasi abalang-abala nga talaga sila sa pagpapayaman. Pero tayo salamat. Tsaka yung kasi pinapasok ng demonyo yung... Kasi nga nabubuhay sa mga makamundo. Buhay ng hanap buhay, hindi mo naman... hindi mo yung inano niya yung magwasak. Yes, oo. So yun ang trabaho ng demonyo, di ba? Magwasak, manira, pumatay. Okay. Kaya naiisip daw ba ito ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Paano na yung kaluluwa niya? Kaya maganda yung nababahagian natin ng Word of God, yung mga unbelievers. Di ba? Kaya maganda talaga, babad ka sa salita. Yes, amen. Babad tayo. Maliligaw ko talaga. Yes, actually, ang English yun actually. Lahat naman tayo ganun eh. Dati, di ba? Si Kuya Jerry, ikaw, si Kuya Jay, ako, si Kuya Rudy. Lahat naman tayo nung araw ganun. Hindi din natin alam yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia.
Ang gusto lang din natin is puro bisyo, di ba? Kaya nga napag-usapan namin Kailangan kanina. napapakain mo rin yung buhay spiritual. Yes, kaya, amen. Nabubusog din. Oo. Kailangan mabusog yung spirit natin through the word of God. Amen? So tayo, hindi lang puro material. Bagamat, siyempre, kailangan talaga nating maghanap buhay. Siyempre, no? Para mabuhay natin yung pamilya natin. Pero tandaan po natin, Basta mawawala yung Holy Spirit. amen, oo. Pero tandaan nga natin, dahil kumikilala tayo kay Lord, mga mananampalataya na tayo ng Panginoon, ang sabi ng Lord sa Matthew 6:33, di ba? Seek first the kingdom of God and all of His righteousness, and all these things shall be added unto us as well. Amen? Kaya, tayong matatagal na bilang mga mananampalataya, alam na natin yung gagawin natin eh. Unahin natin si Lord. Kasi ano man yung mga kailangan nating material, ang Diyos ang magdadagdag sa atin eh, di ba? Provide. Yes, God provide. God provides. Okay, praise God. Hallelujah. Yan ang malaking katanungan ngayon sa mga unbelievers. Paano na yung kaluluwa nila? Kaya mahalaga po sa atin, yung tayong mga mananampalataya ng Diyos, kumikilala kay Jesus, maibahagi din natin ang salita ng Diyos sa kanila. Para sila din ay magkaroon din ng relasyon na maganda sa Panginoon. At pag dumating ang pagkakataon na sila man din ay mawala, alam naman nila. Dahil tayong lahat nag-umpisa din, mga unbelievers din tayo. Amen? Ang maganda noon, nung makakilala tayo, unti-unti, hindi lang tayo yung yung dadalo sa church, uuwi, di ba? Yung mga ganun yung ginagawa natin dati, di ba? Yung Sambales, Zimbabwe, Simba uwi, Samba alis. Ngayon, natuto na po tayo na ang sinasabi ng Panginoon, magpalakasan kayo, mag-aral kayo ng salita ng Lord para nalalaman natin. Sharing, oo. Itong ginagawa natin ito, fellowship. Dahil ito ay ginagawa din ng Panginoong Sus nung nasa lupa siya, kasama yung mga disipulo. At ito ay ginagawa nga natin dahil yan ang utos ng Diyos. Kaya mahalaga po sa atin, meron tayong pagsasamang ganito. Every Tuesday, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Okay, dito na tayo. Oo. Oo. Pabuya ba? Ibig sabihin yung hindi ka niya pababayaan. Yes, oo. Basta nasa puso natin ang salita ng Lord at pinamumuhay natin. Nag-aalala ka pa lang, inahanda na ng Diyos. Oo. Naglilingkod tayo, sumusunod sa kalooban ng Diyos, alam niya yung pangangailangan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi man daw natin nakamtan yung marangyang buhay, pero pag nawala tayo dito sa mundo, alam natin mga kapatid, di ba, yung pupuntahan natin. Kaya nga may talinhaga dyan, yung tungkol sa yung mayamang hangal. No? Yung mayamang hangal. Let us open our Bible sa Lucas 12:16 to 21. Si Kuya Jerry mababasa niyo yan. Lucas, okay. Tapos isinalaysay ni Jesus ang isang kalinaga. Yes. Isang mayaman ang umano ng sagana sa kanyang bukirin. Yun. 17. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na ako paglalagyan ng aking mga ani. 18. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga Kamalig. at magpapatayo ako ng malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. 19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami na akong naipon. Mahabang panahon. Kaya, pahinga ka na lamang, kumain, minom, Yo, masarap na lang. 20. Ngunit 20. sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal. pagkabring ito ay babawi ang kana ng Buhay. Oh. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Yo. 21. 21. Ganyan ang sasabihin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Iyon. Dukha naman sa paningin ng Sa Diyos. paningin ng Diyos. So, di ba? Palakpan natin ang talatang yan ng Panginoon. Noon na ibinibigay niya para maunawaan ng tao na ano pa yung mapapala mo, nag-ipon ka ng maraming kayamanan, magpapakasarap ka na lang, sabi ng mayamang hangal. Anong sabi ni Lord? Hangal. Babawiin ko na ngayong gabi na ito ang buhay mo. Kanino mapupunta? Yung mga pinaghirapan mo. Di ba? Nag-ipon siya ng kayamanan sa sarili niya. Wala siyang inipong kayamanang espiritual. Ibig sabihin dyan, hindi masama. Hindi rin kipagsalangit. Hindi masama yung mag-ipon tayo ng yaman, oo.
Basta nag-iipon din tayo ng yamang espiritual. Yung mga bagay na espiritual ang ginagawa din natin. Hindi lang puro balance. Hindi lang puro material, hindi lang puro yaman. Number one, kailangan talaga yung meron tayong spiritual na pinagkukulan. Katulad nga nitong Bible study, Sunday service. Tapos nagbabasa tayo ng Bible. Pagkatapos nananalangin tayo. Tapos nagme-meditate tayo, di ba? So ano sabi ni Lord sa kanya doon sa lalaki? Hangal. Di ba? Nag-ipon ka na, nag-ipon. Ngayon kukuhanin ko buhay mo, may magagawa ka ba? Ay, Diyos lang ang pwedeng Yes, Diyos lang ang pwedeng talagang pag binawi niya yung buhay mo, wala ka na magagawa eh. Kahit anong dami ng pera mo, tandaan nyo, hindi mo madadala sa kabilang buhay yan. Naiiwanan lahat natin yan. Kaya ang pinakamaganda daw, kapag meron ka ng yaman dito sa mundo, may blessing ka, bigay ng Lord, gamitin mo para sa kapurihan ng Panginoon. Ibahagi mo. Yes. Huwag mo suluhin. Kasi blessing sa iyo ni Jesus yan, ni Lord. Labis-labis na. Labis-labis. Tulad nga nun, yung Ibigay mo, iabot mo. magpapagwaro ng kamaling lalakihan. Oo. Ibig sabihin, nasa kanya pa rin yung hindi niya siniya. Yes, Puro ano siya. Puro ipon siya ng material. Yun ang ibig sabihin noon. Amen. Alright, so nakukuha po natin yung ating pag-aaral. No? Iyan yung title natin. Ang title natin, ang aking pangarap. No? So, may may ibig sabihin yan eh. Yung aking pangarap, ano ba yung pangarap mo ngayon? Kasi ang pangarap nga natin noon, puro yaman lang. Puro material lang. Pero nung magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, sa biyaya at habag ng Diyos, ang pangarap natin ngayon mga kapatid is makarating talaga tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Yan ang pinakamadabis eh. Kasi nga, life eternal na yun. So ito na yun, number 3 na tayo. Last na to, pangatlo. Sa Mark 8:37 tayo, yung binasa natin kanina. Ang pangatlo, sinabi ni Jesus, ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Ano ang ibabayad mo kung mawawala ka na sa mundo at mapapahamak ka? Halimbawa, mamatay ka na. Mababayaran mo ba yung doktor? Oo, tama. Meron kang pera. Idadagdagan ka lang ng ilang oras noon. Pero mamatay ka rin. Yes, Mag-a-adjust ka lang ng konting buhay, pero mamatay ka rin. Yung pera mo, pwede mong ibayad. Pero pagdating sa kabilang buhay, ay wala na. Wala nang halaga yung pera mo na yan. Alam ka namang, pag napunta ka sa impyerno, babayaran mo yung mga demonyo doon, di ba? Wala na yun. Amen. Praise the Lord. Kaya daw bang bayaran ng salapi para hindi ka mapunta sa impyerno? No. Pag namatay ka na at napunta ka sa kapahamakan, hindi mo pwedeng suhulan ng mga kampo ng demonyo para hindi ka mapunta doon. Isa lang tayo mamatay. Tapos yes. Ano ang kailangang gawin ng mga hindi pa kumikilala sa Panginoon? Salamat nga sa Diyos dahil tayo'y nagkaroon na ng tamang relasyon sa Panginoon. Tinanggap na natin si Jesus as our Lord and Savior. Iyon ang dapat maunawaan ng mga unbelievers na makilala nila si Jesus at tanggapin nila si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Walang kahit anong success malibang i-honor natin si Lord sa buhay natin. Amen. Una sa lahat, hindi pera ang ibig sabihin ng tunay na tagumpay. Tandaan nyo. Hindi material. Kung totoong pera ang ibig daw sabihin ng tagumpay, bakit maraming mayaman nagpapakamatay? Di ba? Bakit maraming mga sikat na artista ngayayaman? Hindi nakukontento. Magpapatiwakal pa sa buhay, di ba? May mga ganong bagay, di ba? Kaya hindi sila masaya. May problema rin yan. Kulang pa rin. Hindi pera yung tunay na success. Hindi kayamanan ng tunay na success, mga kapatid. Relasyon natin sa Panginoon. Kung totoong success nga daw ang pera, dapat sobrang saya na ng tao. Pero bakit maraming tao, marami ng pera, malungkot pa rin? Di ba? Ano yung napapanood nating mga testimony sa YouTube, sa Facebook? Marangyang-marangyano siya, pero kulang pa rin. Milyonaryo na, pero malungkot. Naghahanap pa ng iba, di ba? Kaya hindi yun ang tunay na success, mga kapatid. Amen. Sabi nga, when you find Jesus Christ in your life,
pinakamayaman ka na, kapatid. Amen. Amen. Pag meron tayong Panginoong Hesus sa buhay natin, sa puso natin, sa yung sinusunod natin, yung kalooban niya, tayo po ang pinakamayaman. When you find Jesus Christ in your heart, because when you find God, everything you do, lahat daw ng ginagawa natin is for Him. Kaya nga sabi sa Bible, whatever you do, whether you eat or drinks, do it for the glory of the Lord, di ba? Ang ginagawa natin na ito para sa kapurihan ng Diyos eh. Nung araw, mga kapatid, pagka iinom tayo, kakain, nagdarasal ba tayo noon? Hindi eh, di ba? Diretso kain lang. Di ba? Oo, lapang ka kagad eh. Pero ngayon, kada ano isusubo mo sa bibig mo, Lord, thank you, salamat. Di ba? Paggising, salamat. Yun ang gusto ng Diyos. Pag nakalimutan mo po, parang gusto mo ilo. Yes, oo. Kaya lahat ng ginagawa natin ngayon sa biyaya ng Diyos, we do it for the glory of the Lord. Amen. Hallelujah. Kahit hindi ka na mag-abroad, no? Ayan. Kahit hindi ka na mag-abroad eh. Dito pa lang, pagpapalain ka ng Lord. Pwede ka nang yumaman. Basta na kay Jesus ka. Basta sumusunod ka sa kalooban niya. Basta sinusunod mo yung utos niya. Hindi ka lumalabag. Pagpapalain ka ng Diyos dito pa lang. Pwede ka nang yumaman. Kahit nasaan ka pa daw lugar. Basta ginagalang mo, sinusunod mo yung kalooban ni Kristo, namumuhay tayo ayon sa kanyang katwiran, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Kaya't nasa bahay man tayo, pwede tayong kumita, no? Eh, yung mga nag-a-abroad, ang masaklap nga, di ba, pagka walang pananampalataya sa Diyos, karamihan ha, di ba, yung nag-a-abroad na nasisira pamilya, naghihirap pa lalo eh, imbis na mapaganda. Kaya, kahit nasa bahay tayo, pwede ka daw kumita, kung madiskarte ka, di ba? Oo. Nandun pa rin yung relasyon. Kaya, mas mainam yung meron kang tamang relasyon sa Diyos, kahit mag-abroad ka, alam mo, kasama mo ang Panginoon. Nag-abroad niya, iba na Oo. yung kasama. Oo. Kasama niya. So, kumikita tayo tulad din ng mga nag-abroad. Ganon kabuti ang Diyos kung tama ang relasyon natin sa Kanya. Kahit nasaan man tayo, kahit anong protection mo, kapag kasama mo si Lord, kahit ano pala ang profession mo, ibig sabihin, basta kasama mo si Lord, may favor siya sa iyo, may favor siya sa buhay mo, may favor siya sa pamilya mo. Amen? Si Kuya Jerry ba? Tingnan nyo, nag-abroad ba si Kuya Jerry? Hindi. Pero maayos ang buhay nila. Nakapagtapos lahat yung mga anak, mga professional, architect, engineer, di ba? At lahat ng mga anak niya, kumikilala sa Diyos. Ang maganda doon, si Abby, yung mga apo niya, di ba? So, yun ang maganda sa atin. Yung tayo ngayon naglilingkod sa Lord, ang pangarap natin, Kuya Danny, tayong lahat, yung pamilya natin. Ako, yun din ang burden ko. Yun ang prayers ko. Maisama ko. Hindi pa, on and off, di ba? If you will seek the blesser, sabi nga, the blessing will just follow you. Kapag ka sinisik natin si Jesus, yung blesser natin, yung blessing, ibibigay niya sa atin. Yung kabutihan ng Diyos, susunod sa iyo. Hindi kanya pagkukulangin. Anong sabi sa Psalms 23 verse 1? Ako lang magbabasa, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ang Panginoong Diyos ang aking pastol, si Jesus Christ. Hindi niya ako pagkukulangin. Akatin nyo, ito sa biyaya ng Diyos. Kailan ako nagkaroon ng stroke? 2016. 2024 na ngayon. Hindi ko may pinababayaan ng Diyos. Tayong lahat. Kaya pinababayaan ng Panginoon. Oo. Amen. Sabi nga sa kanta, kung narinig nyo yung the goodness of God, your goodness is running after me. Sumusunod daw yung kabutihan ng Diyos sa mga taong tunay na kumikilala sa Kanya. Amen. Kaya ang tao, mahirap maghanap daw ng trabaho, alam nyo daw kung ano yung mga katwiran. Ito yung laging negatibo, tinatamad, o di kaya mahina ang loob. Kasi may mga ganyan eh, yung mag-a-apply pa lang, negative na, baka hindi ako makapasa. Baka bumagsak ako. Negatibo agad. Kasi nga, wala silang faith kay Lord. Diba? Kaya mas maganda, meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Think positive. Amen. Ano yan, Rabay? Ano yan? Psalms 23 verse 1. The Lord's my shepherd, I shall not be in want. Diba? Hindi niya tayo pagkukulangin. Okay.
Ang taong may tamang ugnayan sa Diyos, hindi niya ipinagmamalaki na siya ay magaling. Lahat ay galing at lahat ay nasa kamay ng Diyos. Sinong gustong magkamit ng favor ng Diyos? Di ba tayong lahat? Tayong lahat. Pero tatandaan po natin, sabi, there are many trials and difficulties in our lives. Na habang sumusunod tayo sa Panginoon, nandyan pa rin talaga yung trials. Nandyan pa rin ang mga pagsubok. Ang kailangan lang natin, maging matatag tayo. Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Pagkasama natin siya, dumadali. No, yung mabibigat, gumagaan. Dahil iniaasa mo sa Diyos. Kasama natin siya sapagkat mahirap mabuhay, mahirap makamtan ang mga pangarap mo sa buhay mo na ikaw lang ang nag-i-effort. Panalangin namin po, Yes. salamat lang. Oo. Mahirap ang buhay mo pag sarili ka lang, sa sarili mo lang ikaw umaasa, no? Yung umaasa ka lang sa galing mo, ay magaling ako eh. Mahusay ako, matalino ako, kayang-kaya ko 'yan. Babagsak ka, kapatid. Anong sabi sa Proverbs 3:5-6? Si Kuya Rudy naman ang magbasa. Proverbs 3:5-6. Kawikaan 3:5-6. Kaya huwag kang magtiwala ng buong puso. Yun. Tubusan at huwag kang mananangan sa sarili Hindi mo mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain. Siya ay Alahanin. upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga Mga tatahakin. Amen. 6. 6. Gasos lang. Okay na. Oh. Palapakan natin si Lord. Di ba? Oh. Proverbs 3:5-6. Yan yung madalas pinag-aaralan natin ng Tatay Pastor. Papatubuhan Di ba? Nung araw, nung kasama natin si Tatay Pastor, o sa ulo nyo yan, mga anak, Proverbs 3:5-6, no? Ibig sabihin yan, sabi ni Tatay sa atin, bago ka magtrabaho, manalangin ka muna, Lord. Di ba? Yung trust in the Lord, lagi tayong magtitiwala sa Panginoon. Amen. Oo. Ibang-iba kapag may Diyos tayong kasama sa buhay. May extra palakas. Yes, oo. Pinagkakatiwala natin sa lahat sa Panginoon. So bakit daw tayo nagkikita-kita ngayon, mga kapatid, sa tingin nyo? Bakit tayo nagkakasama-sama sa ganitong gawain ng Panginoon? Dahil pinagbubuklod-buklod ng Diyos yung kanyang mga mananampalataya. Amen? Di ba sabi yung paborito mong verse, Romans 8:28. All things works together for good. For those who love God. Di ba? Pinagsasama-sama tayo. Dahil tayo yung mga mananampalataya ng Diyos. Amen? Maging success tayo sa buhay, yan ang gusto ng Diyos, pero lagi tayong aasa sa Kanya. Relasyon, pananampalataya sa Panginoon, ang meron dapat tayo na paigtingin natin habang tayo nabubuhay para pag nawala tayo dito, alam na natin, doon tayo. Di ba? Doon tayo sa langit. Paano mo nga daw tawag dito, paano daw yung nga yung kaluluwa mo kung ang pinagkukulan mo lang ng panahon dito sa mundo ay puro material? Asan yung pinagmamalaki mong yaman pagka ikaw ay namatay? Di ba? Masasalba ka ng kamatayan o ng pera mo pag napunta ka pa sa kapahamakan? Maibabayad mo ba yung salapi mo para mabawi mo ang buhay mo? Useless lahat yan. Pag hindi kasama si Jesus sa buhay mo, walang silbi ang buhay. Hindi yan ang pangarap ng taong gustong magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi lang pera o hindi pera ang tunay na success, kundi yung makarating tayo, papasukin tayo sa langit. At anong gagawin natin? Makamta natin yung pangarap natin yan. Serve the Lord. Amen. While we still here, kasi wala na daw time, maigsi na lang ang buhay ngayon. Ay gagawin natin mga kapatid, magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Dahil kapag ka nawala tayo, umalis ka sa paglilingkod, ay sorry. Amen, may iiwan. No. Tapat. Oo. Siya maliligtas. Amen, oo. Si Kuya Nick nga. Oops. Pinagpe-pray natin yung mga kapatiran natin. Okay, ano na ang talagang pangarap mo ngayon? No, yun nga yung tanong natin ngayon. And to God be the glory. Lapanan si Lord. Hallelujah. Okay, so maganda. Anong oras na? Kuya Dane. Alas 8, -5. Yan. Yun. Ang magtaga hanggang wakas ay siya maliligtas. Yes. Yun, very good. Anong verse yun? Anong verse? Sabi ko lang, di ba? Ang sinasabi ko eh. Hanapin mo yung verse para... Nasa Mateo yun. para... Ang maglingkod ng tapat sa Diyos hanggang wakas ang siyang maliligtas. Matthew 24:13. Yun.
Okay. Praise God. Tanda mo, Tanda mo yung Matthew 24:13. Mapala ng nakikinig nga salita. Nasa kawikaan yun, sigurado. Okay. Kuya Rudy. Para mas maganda. Sige, tuloy mo na yung momento mo. Okay. Anong insight? Sa akin naman, yung pinag-aralan natin, Sometimes, ito yung pagtyagaan natin, yung mga gawain natin, Bible study natin, Oo. yung mga pagbabasa ng Bible. Kasi spiritual yan eh. Oo, spiritual. Yung kalaban kasi natin dito, Mm. hindi material, kundi spiritual. Eh. Kailangan yung buhay natin may ligtas na hindi tayo mapupunta sa impyerno. Kailangan yung kaluluwa natin sa langit. Oo. Anong gagawin natin? Ito nga, magbabasa, magba-Bible study, Pe-fellowship. makikinig ng kanyang salita, Oo. para Magbabahagi ng salita sa iba, di ba? magbabahagi ng salita, saka yung spiritual natin lumabok. Yun. Yun. Yung buhay spiritual. Oo. Ay lumago sa pamagitan ng pagpe-fellowship tsaka Bible study. Oo. Tsaka pagbabasa. Pagbabasa, Oo, amen. Tsaka yung pagsama-sama mo sa ano natin, paghayo, di ba? Sama yun. O, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Kuya Rudy. God be the glory. To God be the glory. Yan. Insight, nakalimutan ko. Basahin mo yung Mateo 16:25. Basahin mo, Kuya Jay. 25. Mateo 16:25. Anong sinasabi dyan? 16 verse 25. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Oo. At sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Yun. Amen. Praise the Lord. Kaya kung naghahangad ka para lang maligtas ang sarili mong buhay, wala, hindi makakamtan yun. Na kay Lord talaga yung kaligtasan. At yung ating pananampalataya sa Panginoon. At yung ginagawa natin ito, yung buhay natin, inaalay natin kay Lord. Amen. Yun ang gusto ng Diyos. Amen. Hindi yung buhay na pangmundo. No. Dapat ang buhay natin ngayon pang kay Kristo. Kuya Jay, ano ang iyong insight? Sige po. Yung aking insight at yung napakaswerte natin dahil Amen. akala natin nung wala pa tayo dito sa ating dito sa ating Panginoon ay yung kaligtasan natin ay magkaroon tayo ng mga pakabuhayan, pera, Oo. natin. Yun na yun. Yun na yun. Oh. Yun na yung hanggan ng kaligayahan ng isang tao. Pero hindi pala. Hindi pala, no? Malungkot pa nga tayo ngayon pagka hindi tayo nakakaano kay Lord. Totoo yan. Tayo. Totoo yan. Pero yung tunay Nahanap mo. na kailangan pangarapin pala natin. Amen. Yung sa pamilya natin, yung maging ayos tayo sa araw-araw. Yung Oo. sa pangarapin natin yung kaligtasan. Kaligtasan. Natin, ating Oo. pamilya. Yes. And din yung maging fisherman tayo Ng tao. Mag-fisherman tayo ng tao. Yung Mamalakaya. yung mamalakaya pa tayo. Yung gusto ng Panginoon. Amen. Mag-face tayo sa mga pagsubok. Subo. Basta gawin natin yung buwan niya, yung ninanais niya. Katulad ng ginawa niya nung nagpunta siya rito. Nakita niya sa atin yun kung paano mamuhay. Kailangan yun, i-adapt lang natin yung natutunan natin sa kanya. Amen. Kahit na hindi masyadong perfect, basta alam niyo. Alam ni Lord. Amen, amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tunay yung sinabi mo. Kuya Jay, praise the Lord sa buhay mo. Alright. Okay, sunod natin. Siyempre, si Pinuno. Insight dito sa ating napagbahaba. Ito ay talagang sa ating mga pangarap ay talagang napakaligaya mo, napakasarap ng pakiramdam mo kung ang lahat ng Yes. pangarap mo ay masunod. Oo. At makamtan mo ang Makamtan. talagang minimiti mo sa iyong buhay. Amen. Ngayon, dumating na tayo sa parte na nandito na tayo, ang kailangan natin ay sumunod sa Panginoon. Amen. Sundin natin ang kanyang mga iniuutos. Yes. Sa makakamtan natin lahat ang kailangan natin sa buhay. Amen. Amen. Kasi, hindi pa man tayo pinapanganak, ay alam na ng Panginoon Diyos ko. Tama. Yeah. May plano na. Pupuntahan natin kung saan tayo pupunta, kung dadating ka sa paglilingkod sa Kanya. Kaya naman, bibigyan tayo ng karapatan na tawagin tayong anak niya. Yes. Pagkat sinusunod natin siya, pinag-aaralan natin lahat ang kanyang mga salita. Oo. Kaya naman, ang mga bagay na yan ay laging nakapatnubay ang Panginoon Diyos sa atin, sa Amen. Panginoong Jesus. At hanggang sa dumating tayo sa dulo ng ating buhay, Buhay. patuloy pa natin ganapin ang mga pagkakataon na ganito. Amen. Sundan natin siya. Yes. Sa buhay natin, lahat ng ating natututuhan. Yun, maganda roon sa buhay. Makamta natin lahat. Yan lamang po, God. Amen. God. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos sa buhay mo, Pastor Jerry.
Haba ng surprise. Pero praise God, no? Hindi. Oo. Ni Jerry, Haba na eh. Dati, konti lang. Pero bitin pa yun. bitin pa. Bitin pa eh. So, yun yung nagagawa. Yung bunga, Kuya Danny, Kuya Jerry, Kuya Jay, di ba? Pag meron tayong fellowship, lumalawak yung ating kaunawaan. Lalo na pagdating sa insight, kita mo ito, may dadagdag agad eh. Ganda ng ano niya, ng sinabi niya, kaya lang di niya alam. Di niya alam kung anong verse. Pero nasa isip niya, di ba? Amen? Okay, sunod naman natin. Kuya Danny, it's your turn. Ano yung insight, Kuya Danny? Isip ko po dito yung kabutihan ng Diyos hindi walang hanggan eh. Amen. Dahil Amen. umpisa pa lang pinanganak tayo, sinamahan na tayo, nasan na tayo. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen. At meron pang talagang nilalaan talaga yung Diyos sa atin eh, yung may kanya-kanya tayong gift kay Lord dahil, di ba? Yes, may kanya-kanya tayong Dapat gifts. lang talaga na, dapat natin siyang pasalamatan sa araw-araw. Amen. Wala. Mahina tayo. Nakakaya nga ng mga panahon na yung hiwalay tayo sa Kanya, Oo. nabubuhay lang tayo ng gigising tayo, walang pasasalamat. Walang pasalamat. Yung Bisyo agad. Bisyo. Bisyo. Saka yung lilipas ang buong maghapon natin, puro sa sarap lang, sa buhay mundo lang. Hindi natin siya naalala. Hindi natin siya Pero ang naalala. kagandahan, yung nakakilala na tayo sa Kanya, Yun. patuloy na natin siyang naalala, nagpapasalamat. Yun ang maganda. Kakain ka lang, nagpapasalamat ka. Iiyak, pag-gising ka. Oo, natatouch ka pa, di ba? At saka pag palagi mo naisip yun yung Diyos talaga, hindi ka niya babayaran. Di ba yan? Tsaka lagi kanyang yung may request kang panalangin, lagi kang hindi ka mahuli. Lagi kang pangunahan, hindi ka ba? Amen, Sabi amen. mo hindi ka masyadong Yes, mapapala. oo. Kaya Hindi ka karapat dapat pero sa kanya lagi ka special. ang sarap, Yes, ang sarap oo. Masarap ang pakiramdam. ang sarap ng pakiramdam pagka Amen. malapit ka sa Diyos. Praise God. Praise the Lord. Amen. And Yun lang po. To God be the the glory. To God be the glory. Tawanan si Lord, di ba? Ang sarap-sarap pag-fellowship, di ba? Panginoon, sige, closing prayer, Kuya Danny. Yes, Lord. Salamat po Salamat po. sa magandang pagpipiriship namin ito. Amen. Ngayong gabi, Lord, na ikaw ang aming itinaasa. Yes, Lord. Mapapuriyan, Panginoon. Salamat po na patuloy namin alalahaning Siya ng nga mga po. salita. Siya nga At po. tanim mo rin, Panginoon, at palakasin mo po ang aming pananampalataya. Yes, Lord. At patuloy kaming makasunod sa iyo, Panginoon. Amen. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. O bali. And to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Kuya Jerry, thank you. Kuya Danny, thank you so much. Kuya Jay, Kuya Rudy. God bless, God bless. Ang iyong pangalan si Lord. Hallelujah. So dito po nagtatapos yung aming pong fellowship na Kuya Danny Sioson. Salamat po sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon and to God be the glory. Bye-bye. Amen.